Tayo'y nabubuhay sa isang mundo na laging nagmamadali. Ang teknolohiya ang nagtutulak sa ating lahat, nag-uugnay sa atin sa isang iglap. Sa lungsod, ang lahat ay mabilis. Impormasyon, komunikasyon, lahat madalian. Pero sa probinsya, iba ang takbo ng panahon. Dahan-dahan ang pagtanggap sa mga pagbabago. Ngunit may sariling ganda at katatagan. Dito sa Talakag Bukidnon, kilalanin si Rilon Onoler, isang asawa at ama ng 3 na nakamit ang tagumpay sa online world. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya at ang kanyang pagmamahal sa pag-vlog ay nagbunga ng isang natatanging online presence. Ito ang kwento kung paano naging isang vlogging sensation si Rilon, isang ordinaryong ama. At para sa episode na ito, makakasama natin ang kanyang asawa, si Mrs. Arlene Peldonan. Sa una nga wala pa ko nagsugod og vlog sa ko ka gatapas og tubo na ako nakitaan sa Facebook nga nag-ingon nga mag-vlogger tanan kay na day kwarta sa pag-vlog. Kauna ni mga viral nga video 2.3 million. Oh. Kato siya nag-earn na to siya wala pa. Wala pa ko na-invite sa add-on reels. Kay reels man to nga video. So dito ko na dasig nga kuan nga naa gyud ay mapansin gyud ay yapon ta ni algo pag naa natay mag-viral nga video ganahan nata mag-upload og video. Ang una ni mga video ya asa ka nag-shoot? Dia og video 2.3 million. Unsay imong video ato katong mubo lang. Oh. Katong nagbungkod sa tubig ba? Ambak. Oh, nambak. Mo to'y pinaka first time gid. Napansin dahil sa mga may hapon niya napansin dahil sa mga viewers tayon. Og daghan na po ni share din ato. Oh, dito ra ko giganahan og kuan maghimo og ako pag yung ayun akong video. Hindi biro ang paggawa ng isang video, ngunit para kay Kuya Rilon, sulit ang lahat ng pagod at pag-aaral. Sa aming pag-uusap, ikinuwento niya kung paano niya inilaan ang kanyang oras para matutunan ang pag-e-edit, ang pagkontrol sa timing, at ang lahat ng technicalities na kailangan para makagawa ng isang dekalidad na video. Naningkamot ko kung saan pag-edit ang video para nga mas maaganahan pag ang viewers nako magtanaw sa akong video. So nag-research ko sa YouTube, sa mga CapCut editor. Natatangi ang paraan ni Kuya Rilon sa pag-vlog. Gumagamit siya ng nakakatawang reaksyon sa mga nakakatawang video na nagdudulot ng saya at aliw sa kanyang mga manonood. At para mas maging maayos ang kanyang mga video, tinutulungan siya ng kanyang asawa sa pagkuha ng mga eksena. Dagang gapog viral na mo ani. Oh, dagan kasagaran. Gigamit man ko nako ni sa nga gikuha nako sa video say para nga mahimo ko makurat. Kay na ay video nga gikuha nako nga dili nako magamit akong talent nga pinakurat. Basta mo say akong gagamiton nga kasabwat nako. Di pa nimo buhaton imong video, dapat planado na. Planuhan na nimo unsaon nimo paghuman. Hindi madali ang pagba-vlog. May mga bagay rin na nahirapan si Kuya Rilon. Kung ano ito, alamin natin. Ang pinaka-research sa ako ang mga idol kanang pag-live kay gawas na kung halos walay mo tanaw sa imong video muna di ka maglisod o niya wa pa kay sakto nga istorya sa imong gatanaw sa imong live wala kay murag pinakalay ang pag-live ang akong yung gipokusan sa video ginako tanan ang reels lang gyud kay dako ang income sa reels. Ang pagiging ama ni Rilon ay hindi madali. 3 anak na kailangang pag-aralin, mga pangangailangan na kailangang tugunan. Sa una, akong eskwela 2, galisod mo panghatag sa balon, ilang pangplete. Utangon pag ang plete sa bao, tungod kay wala gyud kwarta. Pero sa pagkakaron, medyo okay na among kuan, kaya na among budget yun sa kabulan nga pang baon sa eskwela, pang plate nila sa bao paadto sa eskwela og pauli. Hindi alam ni Rilon kung hanggang kailan ang vlogging, ngunit hanggat may pagkakataon, patuloy siya magpapaunlad ng kanyang sarili, pagpapabuti, pag-aaral, pagsusumikap. Ito ang kanyang pangako.
padayon na ninyo ang pag-vlog-vlog. Kay dili po nga, ingon nga nagsugod na ka, dito na ka makakwarta. So padayon na kay, wala ta kabalo, mga unom kabulan or isa ka tuig, makasweldo ka ni Mita. May payo rin ang kanyang misis na sa ngayon ay nagsisimula na rin sa paggawa ng mga content. Padayon lang mo mga idol. Bas hindi ay, mamonetize na imunimita. Pohon. Simpleng bahay, simpleng pamumuhay. Ganito ang buhay ng pamilya ni Kuya Noler. Ngunit sa loob ng 2 buwan, may isang bagong pangarap na naghihintay. Sa pamamagitan ng vlogging, nagtitipon sila ng sapat na pondo para sa isang bagong tahanan. Simple, pero komportable. Sa kanyang mga vlog, makikita ang saya at pag-asa ni Kuya Noler. Ngunit sa isang panayam, ibinahagi niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang paghihirap bilang isang manggagapas ng tubo. 8 taon ng hirap, ng pagod na katawan, ng walang tigil na pagsusumikap. Wala na dahil, pag wala na ikaw, pamot sa lukid sa na po yung magpatrabaho ugma. Yung murag, wala na ikaw swagan atong pagpuyo. Ilang taon karon, tulong mo tayo. Sa loob ng kanilang tahanan, nakita ko ang pagod sa mga mata at tinig ng mag-asawa. Mga alaala ng matagal na paghihirap. Ngunit sa gitna ng kahirapan, sumisibol ang ganda ng buhay. Ang kanilang pag-asa para sa isang bagong tahanan, isang pangarap na unti-unting nagkakatotoo. Sa pagtatapos ng ating kwento, kasama si Kuya Noler at ang kanyang misis, isang aral ang ating natutunan. Walang diploma, ngunit walang imposible. Mula sa hirap at pagsubok, nagsikap silang dalawa upang makamit ang kanilang pangarap. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay, kundi isang inspirasyon sa bawat isa sa atin na huwag sumuko sa ating mga pangarap, gaano man ito kahirap abutin. Ang kanilang dedikasyon at pagtitiyaga ay isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga diploma o titulo, kundi sa determinasyon ng puso at kalooban. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Kuya Noler. Sana nagbigay inspirasyon sa inyo ang kanyang kwento. Abangan ang susunod na mga episode para sa mas maraming kapanapanabik na kwento ng pag-asa at tagumpay. Ako si Ken at ito ang Ken Stories.